Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sa bungero galing sa PAR. Sila ang nagdadala doon sa Taalig. Doon sa 12 pulis, alin ba rin ang may kaso ng paggawa ng missing sa bungero sa Santa Cruz at sa Manila? Actually, lahat yan sila. Dahil isang team yan sila kung lumakad. Kaya nga nabili yung kuha nila sa Manila rin dahil doon po sila nanggaling sa Santa Cruz. May nakikipag-ugnayan na ho ba sa inyo na makikipagtulungan to be on your side? Sa ngayon, hindi naman nila alam yung punta ko. Okay. Pero may mga tao, mayroong nagpaparating na. Kapag nag-ipon-ipon na yan sila doon sa Camp Crame, baka karamihan yan, babaliktad na. At natakot yan na mataob yung kaldero nila. So para sa akin, hindi ako naniniwala sa kanya. Dahil sinungaling siyang tao. Ang hilig niya magawa ng kwento, para sa akin, mukhang totoo na meron nangyaring extortion. Yung 300 million na yan. Kung ako, that's my personal opinion. Natalo siya. Tingnan mo, amang kalokohan itong Alex Soto na to. Tinulungan pa siya ni Atong Ang. Nakita ko sa TV. Nung eleksyon. Tumakbong mayor. Binigyan siya ng 12 million. Anong klaseng tao to? Tapos bilang babaliktad. Extortionist tong tao na to. Bakit natin paniniwalaan yan? Mas masakit pala ito. Nakalgarin ang pangalan mo na walang katotohanan. Gawa-gawa. So, nananawagan ako kay Alex Soto ngayon. Sana itigil mo na yung kagagawa ng kwento. Hindi natin alam. Baka ikaw, Katonying, ang next niya sabihin. Ikaw rin, Kajeri. Baka hindi natin alam. Kaya ang galing niya magawa ng kwento. Saan kayo maniniwala? Ako na halos araw-araw kasama ni Mr. Atong Ang within 16 years? O siya na tinatawagan lang? O inuutosan na ganito ang gagawin? Para sa akin, mas masakit itong magawa tayong kwento. Okay, una pa lang, sinabi niya na sa akin na kwentong barbero raw ako. Ito lang kasimple. Nung sinabi ko yung Taalig na doon pinagtapunan, kung kwentong barbero ako, generalisto mo, may matagpuan kayang mga buto dyan? Sige nga. Okay, sa ating busis ng masa, may kumakalat sa social media na tanim ebidensya daw. Tanim buto daw ang sa Taalig. Ang katanungan, naniniwala ba kayo na may naganap na tanim buto sa Taalig? Yes or no lang yan. Ang ating busis ng masa nasa YouTube. At ano masasabi ninyo sa pahayag na ito ni BP Sara? May pasabog ang Napolcom din. May tangkang panunuhol para magmistulang magbulag-bulagan na lang. Missing sa Bungeros, ang tagal na niyan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin 2022, nandiyan na yung missing sa Bungeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Kasi walang buto. Kailangan natin ang buto. Hanapin natin ang missing sa Bungeros. Mga biktima ng war on drugs. May dalawang grupo na sinusubukan tayong ayusin. Yung una, isang bossing ng Sabong na sinusubukan niyang dipahan yung kanyang mga pulis di umano. Yung pangalawa, yung grupo ng isang local government executive, isang former local government executive na gustong iklaro yung kanyang pangalan at gumagawa ng maraming kaparaanan na para maayos yung kanyang kaso at gusto pang ilapit sa akin. So hindi ako papayag, hindi tayo papaareglo. Siguro ang mensahe ko na lang dun sa dalawang grupo huwag niyo na hong subukan. Klaro-klaro po ang utos ng presidente na no cover-ups,
no stone unturned. Kami po sa NAPOLCOM ay hindi papayag na papa-impluwensya sa kahit na kanino. Hindi po kami natatakot, wala po kaming uurungan. Okay, iyon ang pasabog ni Attorney Rafael Macalinis, no? So, ito ang interview kay Attorney Rafael. Tayo po iistorbo sa kanya sa gitna po ng masamang lagay ng panahon. Interview ni Tid Pailon. At napakaraming trabaho ating kausapin si Commissioner, Vice Chairperson po and Executive Officer po ng NAPOLCOM, Attorney Rafael Calinisan. Good morning po, sir. Attorney. Boss Ted, Ma'am Ruth, magandang umaga po sa atin. Kamusta po sa inyo? Ang gusto namin malaman ay ito pa rin tungkol doon sa missing Sabongeros case, yung ginagawa niyong investigasyon dyan po sa NAPOLCOM. Pero meron po kasi kayong nabanggit, no, na meron pong mga grupo na lumalapit po sa inyo para ma-impluwensyahan itong investigasyon. Pakikwento po sa amin yan. Meron pong dalawang grupo na medyo nagsusubok pong lumapit sa atin. Yung pong isa, tumawag po siya. Ang tinawagan po niya isa pong very, very, very close po sa akin na tao. Ang pakiusap po niya baka pwedeng matulungan yung mga pulis. Ang sinabi po nung taong tinawagan niya, dalawa. Una, hindi po niya kaya yung si Ralph. Yung pangalawa, kung ano nakalagay dun sa affidavit ni alias Totoy, yun na yun. So sa madaling sabi, sinop lang po nung tinawagan niya, yung pong sumubok lumapit at kinuwento po sa akin nung tinawagan niya yung pangyayaring iyon. Yung pangalawa naman po, grupo nung isang former local government executive, yung pong isa doon, nag-text mismo sa akin. Yung text, ang pinapalabas niya, ang involved talaga yung isang pulis, nagbibigay siya di umano ng impormasyon, pero pinapalabas niya na walang kinalaman yung local, former local government executive. After which, tumawag din siya. Tumawag siya dun sa taong sobrang close sa akin at ang kanyang tenor, baka daw pwedeng makuha si Commissioner Calinisan na mag-abogado dun sa posibleng criminal case niya. Kung hindi naman kaya... Attorney Calinisan. Rafael Calinisan. Yung mga dating sa NAPOLCOM ito. Partner ko ang maging... Ito, kanya nang isinapubliko na may dalawang grupo ang gumapang sa kanyang office. Abogado niya. At nakiusap, baka pwedeng paratingin yung mensahe sa akin kasi hindi daw ako sumasagot. Totoo, nababother ako. Kasi meron kang kasibihan, very brave yung paglapit nung dalawa. Totoo lang din ay naiinsulto ako. Kasi siguro naman dapat alam na ng lahat una na hindi tayo nababayaran, wala tayong kinakatakutan, at patas tayo dito. Kung anong laman ng ebidensya, kung anong makita natin sa ating investigasyon, yun ang magiging basihan ng ating desisyon. Pwede niyo po bang, at this point po, pwede niyo po bang i-identify yung mga binabanggit niyo na yan? Siguro sa kasalukuyan po, hindi naman dahil sa ayaw kong banggitin o takot akong banggitin mga pangalan nila. Totoo, gusto kong banggitin. Pero it is, I think, more prudent. So, di pa niya isa publiko ang pangalan kung sino itong gumapang sa kanyang opisina. To first keep quiet about this, at least for the names. Kasi ako yung magdedesisyon nung kasong ito yung admin case kasama nung buong NAPOLCOM and bank. Ayokong magkaroon ng ibang kulay. Pero I think obligasyon ko kasi na sabihin sa publiko na may ganitong ganap. May isang linggo ko nang dinidibdib to. Nung nag-file si Totoy sa amin nung Lunes, totoo lang, pinag-iisipan kong sabihin na noon Pero it is not about me. Itong pangyayaring ito, itong paglapit nila, it's not about me. It is about
people looking for justice. It is about someone filing a case here in the National Police Commission. Kaya tumahimik ako. Pero after 1 week, di ko matiis eh. I think it's my obligation to tell the people na ganito ngayon nangyayari for utmost transparency. Pero yun, with also the reassurance to the Filipino people na wag po kayong mag-alala, hindi po tayo mababayaran, hindi po tayo atras, tuloy lang po ang investigasyon, tuloy po ating pagdinig, tayo po ipatas. Nako, nanginginig na talaga ang mga apektado nito, lalo na mga suspitsado. Ang delikado dito kung may sa panig sa pulis na inaakusahang gumagawa ng naturang krimen, ang bumabaliktad din at magiging testigo pabor sa Estado at tuturo sa kanyang personal knowledge sa mga pangyayari. Delikado yan. So kung kinakailangan absueltuhin yung mga pulis na to, dahil walang ebidensya, so be it. Pero kung kinakailangan pong may maging accountable po dito, to the point of them being dismissed from the service, then so be it. You will cross the bridge when we get there. Attorney, yung sinasabi niyo po na very brave po itong pareho, both camps, no, na lumapit sa inyo, no, parang syempre nagkukontrahan ito, isang pabor dun sa mga pulis, isang kontra. Sa ating katanungan sa busis ng masa, naniniwala ba kayo na may naganap na tanim buto sa Taalek? 74% no. Yes, 26% may naniniwala pa din. Walang pagkakaiba sa tanim shabu noon. The mere fact na ganun sila ka-brave para i-approach po kayo or i-approach someone close to you, tingin nyo both are from powerful or may mga powerful backers po ba itong mga ito? Let me clarify, no? Yung pangalawa, technically, hindi naman sa kumokontra siya eh. Hindi siya sa kontra pulis eh. Ang motibo nung pangalawa, sabihin na lang natin na mukhang mai-implicate yung isang local government executive. Yung isang former local government executive. Delikado. So, sino kaya ito? Ang motive nun is na dumipa ako to get me as a lawyer or someone very close to me to help them clear their name, quote-unquote. I don't want to comment if they are involved or not. Sabihin na lang natin na everything is being investigated at medyo nakaka-insulto naman na ang gagamitin mong abogado ako o mga abogadong dikit sa akin, that is very insulting. Dapat pakatas tayo, hindi tayo babayaran at wag ganun kasi anong gusto mo paratingin. So kaya kung hindi ko man nireplyan siya sa text, yung dalawang grupo na ito, kung makaabot ng mensahe sa kanila, huwag yun akong subukan. Pangalawa, sa mga taong gusto pang magsubok, ito, nagka-problema na itong grupong ito dahil isinapubliko sila ni Atty. Rafael, no? Na huwag ninyo nang subukan na lapitan ang Napolcom para sa kanilang ginagawang panggagapang at tangkang panunuhol. Huwag nyo na rin hong subukan. Parang awan nyo na ho. Yung sinasabi niyong pangalawang grupo, parang ang point is trying to divert kasi parang pinapangunahan na po na yung baka involvement, possible involvement ditong local, former local government executive kanyo. Tama po yun. So ang dinidikdik po niya isang particular na pulis na kasama rin naman sa iniimbestigahan, pero ang motibo iba. Hindi para idiin yung pulis, ang motibo para ilihis. Ang motibo para linisin, quote-unquote, yung pangalan niya at absueltuhin yung sarili niya. Kumbaga, ang motive hindi para magbigay ng tamang impormasyon. Ang motibo para ilihis yung investigasyon. So, Sir Commissioner, kung dating local chief executive, tapos para hindi siya sumabit sa kaso, hindi naman sakop ng Napolcom siya. Kasi Napolcom, kayo po, nasa mga, yung mga kasalukuyan. Tama din ang tanong ni Tid Pailon. Nasa survey. But kailangan lumapit sa Napolcom na di naman siya under sa Napolcom kung executive officer sa local government unit. Bakit kinakailangan niyang
tumulay sa inyo para siya maabsuelto. In the first place, hindi naman siya sakop ninyo eh. Hindi po. Yung pong mga local government executives, mga local, yung mga hindi po police ay hindi po naming sakop. Pero sabihin na lang natin po, Sir Ted, na may mga ilang pangalan na lumulutang. At yung pong ilang pangalan na yon ay nababanggit po sa investigasyon ng National Police Commission. Umabot daw po sa kaalaman nung local government executive na yon, yung former local government executive na yon. So gusto niyang linisin yung kanyang pangalan at kung sakasakaling merong umantong ito sa criminal investigation in the vernacular, Bosted, para naghanap ng katapat. Ganun ang very clear impression sa akin ito. Opo. So again, para lang mas klaro, Commissioner, so gusto niyang maiklaro yung kanyang pangalan na wala siyang kaugnayan dito sa pagkawala ng mga sabungerong ito, nang sa ganon, diyan pa lang sa magiging report ninyo, hindi mababanggit ang pangalan niya o ang pangalan niya ay cleared in case lang na humantong sa criminal investigation sa DOJ, ganun po? Tama po, at balak pa kong gamitin akong abogado o kaya pong mga abogado na dikit po sa akin. Sige po. Ako naintindihan ko itong sinasabi ho ninyo. So, yan ang bahagi sa interview nila ni Tid Pailon. Pagdasal na lang natin na marami pang mga nasa pwesto na tulad ditong si Attorney Rafael na di talaga matitinag at di tatanggap ng anumang panggagapang na posibleng suhol para magiging magbulag-bulaga na lang. Mas lalong bumibigat ang ebidensya dahil inilabas, isinapubliko ni Dondon Patidungan ang text message ni Atong ang na nagmamakaawa daw. So niyang pabaliktarin na lahat ng sinasabi ko. Habang tinikso ko sa kanya, tapos nagmamakaawa na siya sa akin. Sabi ko, maraming salamat, pinagtulaan mo ibang tao kaysa akin, nagmamalasakit sa iyo. Simula noon pa, kaya pagpalit ko, buhay ko, huwag ka lang maagrabyado. May mga tao na dumating sa buhay mo, 2021, nakalimutan mo na lahat. Reply niya sa akin, huwag ka naman niwala, nag-uutos ako na patayin. Ayoko ng ganyan. Sana maayos pa, samahan natin. Tapusin na natin ang gulo tayong dalawa kung okay sa'yo. Ito na lang yung last text niya. May panahon pa magbago ang mga tao. Ang sabi ko sa kanya, sige, Panginoon na lang bahala sa inyo. Meron pa akong boses nila dalawa na konversasyon ng isang artista. Plano niya itong patayin yan lahat. Dahil nung una, gusto niya pa akong bayaran ng halagang 300 million. Pangalawa, hindi ako pumayag. Ginawa niya pang 500 million. Ngayon, hindi pa rin ako pumayag. Pinaliktad niya. Ako daw nanghihingi sa kanya ng pera. Di baling mamatay ako, may maiwan lang akong legacy na matulungan ko itong mga kamag-anak na nawalan, mga mahal sa buhay.